Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Philippine National Police o PNP na may lumapit sa kanilang mga tauhan na iba pang umano'y mga naging biktima ni religious group leader Apollo Quiboloy habang may operasyon ng mga pulis sa compound ng KOJC sa Davao City. Kabilang anya sa mga nasabing individual ay pawang mga minor de edad. Kinumpirma ng pambansang pulisya na kanilang idinodocument ang aligasyon ng mga sinasabing bagong dagdag na naging biktima ni Quiboloy. During the stay po doon, may mga lumapit po doon and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. At ngayon nga po, we are now in the process of documenting those allegedly additional victims of Pastor Quiboloy. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla na dapat ay nasa Bureau of Immigration si dismissed Mayor Alice Guo dahil sa immigration case nito na non-bailable. Ayon sa kalihim, ang peking passport ni Guo at pagiging alien nito sa Pilipinas ay usapin ng immigration. Kung meron talagang dapat didetain kay Alice Guo, it should be the Bureau of Immigration. Kasi ano yan an immigration case takes precedence over everything Kung tutuusin natin, an immigration case should take precedence over everything. In fact, non-bailable ang ang immigration case, walang bail yan. Dagdag pa ng kalihim, posible ring maharap si Guo sa isang deportation case kaugnay sa mga kaso nitong misrepresentation at undesirability. Sa ngayon, nasa ilalim ng Philippine National Police ang kustodiya ng dating alkalde alinsunod sa commitment order ng Capas Tarlac Regional Trial Court dahil sa kasong graft nito. Gayunman, sumulat na ang DOJ sa ombudsman tungkol sa kaso nito o kasong ito ni Guo na dapat umano ay nakasampa sa Sandigang Bayan at hindi sa RTC. Hataw Balita ngayon. Naghain ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction sa Korte Suprema si Cassandra Leong para pigilan ang Kongreso sa pagpuwersa umano sa kanyang sagutin ang mga tanong kaugnay ng investigasyon sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Batay sa petisyong isinumiti ni Ong, tinatakot umano siya ng komite at pinipilit na pumirma sa waiver para masuri ng mga ito ang kanyang mga bank accounts. Inutusan din anya ng komite ang security staff nito na ilayo kay Ong ang kanyang mga abogado at tinakot na paaalisin kung tuturuan si Ong na sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas. Nahaharap si Ong sa mga kasong money laundering, human trafficking at paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code. Hataw Balita ngayon. Humiling ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa korte ng panibagong search warrant sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAOC spokesperson Winston Casio, gusto nilang maghukay sa ilang bahagi ng compound ng Lucky South 99 para masagot ang aligasyon ng kanilang mga witness tungkol sa mga labi ng mga foreign national na nakalibing umano roon. Binisita na ng PAOC noong nakarang linggo ang sinasabing burial site na itinuturo ng kanilang mga witness. Sa ngayon, hinihintay pa nila ang panibagong search warrant mula sa korte bago masimula ng gagawing paghuhukay. Hataw Balita ngayon. Naghahanda na ang mga otoridad sa posibilidad na mag-operate ng palihim ang mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO lalo na yung mga sangkot sa cybercrime. Binabantayan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga foreign worker na umaalis ng Pilipinas. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, kakaunti pa ang mga lumalabas ng bansa
Kaya malaki ang posibilidad na nandito pa sa Pilipinas at maaaring gumamit ng guerrilla operations para maipagpatuloy ang mga illegal nilang gawain. Binigyan din ni Ramos ang gobyerno at ang mga lokal na pamahalaan ay nagtutulungan sa paghahanap sa mga ito at patuloy ang koordinasyon sa ibang bansa na naunang nagban sa Pogo. Dagdag pa nito, mas maganda kung ipapadeport na ang mga sangkot na dayuhan sa Pogo para ma-decongest ang mga kulungan. Matatandaan noong Hulyo ay iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang total ban ng Pogo matapos itong masangkot sa mga iligal na gawain. Hataw Balita ngayon. Naghain na ng piyansa si former Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa kasong graft na nakasampa laban sa kanya. Sinampahan ng kasong graft ng Ombudsman sina Mabilog at Councilor Plaridel Nava II sa Sandigang Bayan noong 2023 kaugnay ng umano'y pangingialam ng mga ito sa pag-award ng kontrata ng gobyerno sa isang towing services firm na may kaugnayan sa kanila. Noong Martes, bumalik ng Pilipinas si Mabilog matapos ang 7 taong pananatili sa Estados Unidos na nagbigay sa kanya ng political asylum. He posted bail, I was told yesterday. The NBI was there to make sure that he didn't come home blind and just ride a car and ride off to the sunset. Pero nung sinamahan siya na mag-post ng bail, then we know that he was going to follow the law. Hataw Balita ngayon. Nanguna ang Pilipinas sa ikatlong sunod na taon sa World Risk Index o bansang pinakamapanganib sa mga sakuna gaya ng lindol, bagyo at baha. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa proposed 28.77 billion pesos budget ng Department of Science and Technology o DOST para sa 2025, natanong kung ano ang ginagawa ng gobyerno upang mabawasan ang panganib na kinakaharap ng bansa pagdating sa mga sakuna. Para kay DOST Secretary Renato Solidum, kailangan tutukan ng pamahalaan ang prevention at mitigation side, pati ang kahandaan ng bansa na rumesponde sa sakuna. Dagdag pa nito, kailangan ng urban areas ng mas maraming dams dahil hindi anya sapat ang kasalukuyang mga ilog at drainages para sa dami ng tubig na ibinabagsak ng mga nagdaang pag-ulan. For example, in Metro Manila, we need to have more dams, series of dams upstream of Wawa River and improve the current drainages. But it's not simply the control of the flood, but it's an integrated land use planning from upstream to downstream. Ayon pa sa kalihim, kailangan ding mapalakas ang mga gusali sa bansa bilang proteksyon sa lindol. Sa tala ng WRI, ang Pilipinas ay nakakuha ng 46.91 puntos para sa taong 2024. Mas mataas ito kumpara sa naunang 2 taon. Tinukoy ni Vice President Sara Duterte si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers sa Party List Representative Franz Castro na siya umanong pangunahing nagsusulong ng impeachment moves sa Kamara laban sa kanya. Sa ikatlong bahagi ng recorded interview ni VP Sara, inakusahan rin niya ang Kamara ng pagsasagawa ng umano'y scripted na budget hearing at paggamit sa issue ng confidential funds para sa political attacks. Sinigot din ni VP Duterte ang banta ng mga kongresista na tapyasan ang pondo ng kanyang opisina sa susunod na taon. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte si House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro na isa sa mga nagsusulong na impeachment move laban sa kanya. Sa Part 3 ng recorded interview na inilabas ng Office of the Vice President, sinabi ni VP Sara na matagal na at lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Nung nakaraang taon,
ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Matatandaang noong buwan ng Agosto, sinabi ni Castro na maituturing na impeachable offense ang ginawa umanong paglustay ni VP Duterte sa 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Pero premature pa niya ang pagtutulak ng impeachment case ukol rito. Sa isa namang panayam noong Nobyembre, sinabi ni Castro na napag-uusapan lang ang posibilidad ng impeachment ngunit wala pang formal na reklamo. Muli namang giit ni VP Sara, hindi winaldas ang confidential funds at ginagamit lang ng mga kongresista ang issue sa pamumulitika laban sa kanya. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Anya, nagsimula ito noong September 2023 nang makipagpulong umano ang Makabayan Bloc kay House Speaker Martin Romualdez. May nakausap rin umano siyang kongresista na nagsabing lumapit sa kanya si House Appropriations Committee Chair Elizalde Co hinggil sa issue ng confidential funds. September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Bloc kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Sumunod na umano rito ang tila scripted na budget hearing sa Kamara at nakumpirma umano nila na bahagi ito ng pag-atake laban sa kanya. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico, tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Ito anya ang dahilan kaya hindi na nila isinulong ang pagkakaroon ng confidential funds sa huling bahagi ng 2023, maging sa proposal para sa taong 2024 at 2025. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na
2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. Samantala, tiniyak naman ni VP Sara na hindi titigil ang operasyon ng kanyang opisina kahit isang kusing lang o walang ibigay na pondo ang Kongreso para sa susunod na taon. Ito ang tugon ni VP Sara sa banta ng ilang kongresista na babawasan ng OVP budget dahil sa hindi niya pagsipot sa hearing kahapon. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Nanawagan din siya sa publiko na huwag magpapaapekto sa mga paninira at ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Una nang itinanggi ni Congressman Ko ang alegasyon ni VP Sara tungkol sa pagkontrol umano sa budget. Wala pa namang inilalabas na payag si Speaker Romualdez tungkol sa issue. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Itinanggi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang alegasyon ni Vice President Sara Duterte na siya umano ang nasa sentro ng impeachment talks laban sa Vice Presidente. Ayon sa mambabatas, dapat suriing mabuti ni VP Sara ang kanyang impormasyon at huwag maniwala sa mga chismis. Iginit din ito na walang pinag-uusapan ang Makabayan Bloc at si House Speaker Martin Romualdez na plano para patalsikin sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Ayon kay Castro, dapat pagtuunan na lang ng pansin ni VP Sara ang kinakaharap nitong issue sa budget hearing. Sa part 3 ng recorded interview na inilabas ng Office of the Vice President, sinabi ni VP Sara na isa si House Deputy Minority Leader, ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, na sa mga nagsusulong ng impeachment move laban sa kanya. Hataw Balita Ngayon. Nanawagan ang Davao City Council sa Department of the Interior and Local Government na imbestigahan ang pagpapasuot ng PNP uniforms sa mga sibilyan noong kasagsagan ng operation sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, hindi na kailangang ideklara na persona non grata ng konseho si PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III dahil tapos na ang KOJC operations. Si Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Nais malaman ng Davao City Council kung bakit pinagsuot ng uniforme ng mga pulis ang ilang sibilyan noong kasagsagan ng operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group. Isa lamang ito sa mga gustong paimbestigahan ng konseho sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Councilor Jesus Susubrado, malinaw na paglabag sa batas ang ginawang ito ni PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III na siyang nanguna sa isinagawang paghanap kay Apollo Kibuloy. Siya ang nag-authorize ato, nagpasuot ato, then he should answer for that. So that's why I'm asking the DILG, since ang PNP is under the DILG, so I'm asking the DILG, we are asking the DILG to investigate this matter and to take action if necessary. Una nang inamin ni General Torre sa Senate hearing noong September 6 na pinayagan niya ang pagsuot ng PNP uniform ng ilang sibilyan na tumutulong umano para matagpuan ang nagtatagong KOJC leader. It was already admitted by the General na siya ang nag-authorize ato, so ang dunay violation sa ato ang national law, revised penal code, and also sa local law nato. So just because he is a general, does it exempt him from following that law? Binigyang diin din ni Councilor Zozobrado na hindi basta ginagamit ang uniforme ng PNP dahil simbolo ito ng otoridad, disiplina at tiwala ng publiko.
Samantala, hindi na rin kailangang ideklara na persona non grata si General Torres sa Davao dahil tapos na ang operasyon. Ang kailangan aniya ay ang pagsagot ni Torre sa mga naging paglabag sa 16 na araw na KOJC operations sa Davao. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Inunita ng Estados Unidos ang anibersaryo ng 9/11 attack. Dumalo rin sina presidential candidates Kamala Harris at Donald Trump sa observance sites. Itong humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng White House ang pagbisita ni United States President Joe Biden at Vice President Kamala Harris sa September 11 crash site sa World Trade Center sa New York, sa Pentagon sa Arlington, Virginia, at sa Flight 93 Memorial sa Shanksville, Pennsylvania. Umattend din si dating Pangulong Donald Trump sa mga seremonya sa New York at Shanksville. Humiling naman ang prominenteng remembrance organization na 9/11 Day sa mga kampanya na itigil muna pansamantala ang kanilang mga gawain nitong Miyerkules. Nasa 2,977 na individual ang nasawi sa nangyaring pag-atake noong September 11, 2001. Nanatili pa rin sa 1,103 ang bilang ng mga biktima na hindi pa rin natutukoy o 40% ng kabuuang bilang. Bagaman nakagawa ng 37 new DNA profiles ang City Medical Examiner's Office nitong nakaraang taon, hindi pa rin ito nakokonekta sa mga nawawalang biktima. Nasa 7,000 labi ng tao ang hinihintay pang ma-identify. Ngunit hinihintay pa ang tamang teknolohiya para matukoy ang mga ito. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Lumalaganap ang overheating incidents ng mga battery-powered devices sa mga eroplano na nagdudulot ng pag-alala sa safety dahil sa peligro ng sunog. Tumaas ng malaki ang mga insidente ng kasangkot ang lithium-ion batteries noong mga nakaraang taon. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Dumarami na ang mga insidente ng device overheating dahil sa lithium-ion batteries habang nasa biyahe ang mga eroplano. Madalas na nakalagay ang mga ito sa mga check-in ng mga bagahe kung saan maaring hindi agad mapansin ang sunog. Tumaas ng 28% ang mga insidente ng mga device overheating mula 2019 hanggang 2023 ayon sa UL Standards and Engagement. Ang e-cigarettes ang pinakamadalas na nagiinit kung saan nangyayari ang 60% ng mga insidente malapit sa upuan ng pasaherong nagdala ng device. Noong Hulyo, isang umuusok na laptop ang nagdulot ng paglikas ng isang eroplano sa San Francisco International Airport. Ipinagbabawal ng Transportation Security Administration ang e-cigarettes at power banks sa mga check-in baggage, ngunit pinapayagan sa carry-on bags upang maiwasan ang hindi agad na pagkakita ng sunog sa cargo hold. Iniulat ng Federal Aviation Administration ang 37 thermal runway incident ngayong taon at 77 nung nakaraang taon na tumaas ng 71% mula 2019. Bagaman bihira ang mga insidente, nagdudulot ito ng natatanging peligro sa 40,000 feet ayon kay David Roth ng UL Standards and Engagement. Ilan sa pinakakaraniwang device na kasangkot ay ang mga telepono, laptop at e-cigarettes na pinagmulan ng 35% ng mga insidente. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Arestado ang isang Pakistani citizen na nakatira sa Canada dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa planong mass shooting sa Estados Unidos ayon sa isang police intelligence. Ito ang humahataw na balita ni Cres Fugaban. Hataw Balita ngayon. Inaresto noong nakaraang linggo ang 20 anyos na si Muhammad Shazeb Khan, isang student visa holder sa Canada. Ayon sa pahayag ni Canada Immigration Minister Mark Miller, noong Martes, September 10, sinubukan ni Khan na pumasok sa Estados Unidos upang magdala ng automatic at semi-automatic weapons. Hinala ng mga otoridad, gagamitin ang naturang armas para sa planong mass shooting ng ISIS sa Jewish Center sa Brooklyn, New York sa October 7, isang taon matapos unang umatake ang Hamas sa Israel.
Sa kasalukuyan, nahaharap sa 3 kaso si Khan. Dumating ito sa Canada noong June 2023 at ayon sa United States Department of Justice, nakitaan ito ng mga post sa isang encrypted messaging application noong November 2023 bilang pagsuporta sa ISIS. Nilatag din umano ni Khan ang kanyang attack plan sa mga undercover agents sa nasabing messaging application. Nakatagda namang humarap sa korte si Khan bukas araw ng Biyernes, September 13. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isinusulong na ng Transport Ministry ng Thailand na may patupad ang panukalang flat fee policy sa electric rail services sa buwan ng Setyembre ng susunod na taon. Ito ang humahataw na balita ni Paula Porta. Hataw Balita Ngayon. Plano ng Transport Minister ng Thailand na tustusan ng budget's 20 baht fee policy ng electrical rail services sa bansa. Mayroon itong taunang pondo na 8 bilyong baht o nasa 13 bilyong piso sa peso. Layo nitong makatulong na mabawasan ang gastusin ng mga mamamayan sa pang-araw-araw na biyahe. Simula pa noong Oktubre ng nakaraang taon, nakalatag na ang plano na ipatupad sa Red Line Bangso Rangsit at Bangso Talingchan, gayon din sa MRT Purple Line sa Taupun Bangye section. Naipanukala ang nasabing hakbang bunsod na rin ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasahero sa bansa. Ayon kay Transport Minister Surya Jungriangkit, isang team ang bubuuin nila upang pabilisin ang implementasyon ng naturang plano. Inaasahang ipatutupad naman ito sa susunod na taon sa buwan ng Setyembre. Paula Porta, humahataw sa balita ngayon. Umakit na sa 15 ang mga kaso ng MPOX sa bansa. Ang pinakahuling bagong kaso ay naitala sa National Capital Region noong Lunes. Sa ngayon, 11 sa mga kaso ng MPOX sa bansa ay nasa NCR, 3 ang nasa Calabarzon at 1 naman ang sa Cagayan Valley. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng MPOX cases, tiniyak naman ng Department of Health na hindi dapat mabahala ang publiko dahil ang 14 na naunang kaso ay pawang mga nakarecover na. Hataw Balita Ngayon. Voluntaryong sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI si dating Palawan Governor Joel Reyes. Si Reyes ang itinuturong utak sa pagpatay sa journalist at environmentalist na si Jerry Ortega noong 2011. Matatanda ang binaril si Ortega noong January 24, 2011. Kilala si Ortega bilang kritiko ng pagmimina sa Palawan at kritiko rin sa administrasyon ni Reyes. Sumuko si Joel Reyes sa mga otoridad sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at kasalukuyang nasa ospital sa Quezon City dahil sa kondisyon ng kalusugan nito. Hinihintay pa ang magiging utos ng korte matapos ma-transfer ang kaso nito sa Quezon City Regional Trial Court. Hataw Balita Ngayon. Ipinapanukala ng House of Representatives na bawasan ng 1 bilyong piso ang hinihinging 2.03 billion 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP. Ayon kay ACT Teachers Representative o Party List Representative Franz Castro. Pangunahing tatamaan ng budget cut ang mga socio-economic programs ng OVP na sinasabing ilang mambabatas na sobrang dami at hindi naman kailangan. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Elizalde Co, karamihan sa mga miyembro ng Appropriations Committee ay pabor sa pagbabawas ng pondo ng OVP. Sa ulat ng Commission on Audit, mas mababa sa 1% ng 150 million pesos na pondo para sa programang Magnegosyo Taday ang nagamit noong 2023. Bunsod nito, tiniyak naman ni House Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative
Paulo Ortega na tanging budget na naaayon lamang sa mandato ng Office of the Vice President ang kanilang aaprubahan. Gayunman, ayon kay Vice President Sara Duterte, handa ang kanyang opisina na magtrabaho kahit walang budget. Hataw Balita ngayon. Binabantayan ngayon ng Office of Civil Defense Region 6 ang posibleng pagsabog ng Bulkang Kanlaon anumang oras. Kasunod ito ng sunod-sunod na aktibidad gaya ng pagbuga ng asupre at pagkakaroon ng mga volcanic earthquake sa paligid ng bulkan. Kaya naman inihahanda na ng OCD-6 ang lokal na pamahalaan sa mga dapat gawin sakaling itaas sa alert level 3 o 4 ang bulkan. Batay sa pinakabagong ulat ng DOST PBOX, 337 na volcanic earthquake ang naitala at 9,985 na tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkan. Sa ngayon kasi yung pinapakita ni Mount Kanlaon, nagiging talaga siya, nagiging na-heightened yung kanyang unrest. So we really need to prepare, especially yung mga communities natin na nasa palibot lang ho ng Mount Kanlaon. Nahuli ng Bacoor City Police ang isa sa mga suspect na sangkot umano sa panununog sa residential area sa Bacoor City bandang umaga nitong Martes. Ayon sa Bacoor City Police, posible umanong nag-ugat ito sa away mag-asawa. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Kasong arson ang posibleng kaharapin ng isa sa dalawang sospek na naaresto ng Bacoor City Police dahil sa umano'y sadyang panununog dito sa isang residential area sa Sitio Kanluran, Barangay Zapote 3, Bacoor City, Cavite nitong Martes, September 10. Sa naturang insidente, umabot sa mahigit 800 na pamilya o katumbas ng nasa mahigit 4,000 individual ang nawalan ng tirahan. Ayon sa Bacoor City Police, away mag-asawa ang tinitingdang dahilan kung bakit ito nagawa ng sospek. Bale, away kasi sir mag-asawa, so pasawa. Pero meron pa siya sir isang lalaki pa. So, iniwan nila yung babae sir, more or less hindi naman siya sir suspect. Parang nag-away lang yung mag-asawa sir, nagsulot tong lalaki. Tapos itong isa naman sir, kasama niya kasi sir, kabady-body niya rin sir. Ayon naman kay Senator Ramon Bong Revilla Jr., isa rin sa tinitingnan nilang anggulo ay ang pagkakalulong na naturang sospek sa iligal na droga. Lumalabas yung nanunog ay nahuli, nahuli na ng ating kapulisan. At meron pang isang at large pa, Colonel, at lumalabas na drug addict. So ito po yung panawagan natin sa mga gumagamit ng droga. Napakalaking perwisyo po para sa ating mga kababayan na namumuhay ng maayos tapos ay yung iba ay gumagamit ng droga, manununog pa, magdadamay pa ng problema, dadamay ibang tao na walang kinalaman. Sa ngayon, patuloy pa ang Bacoor City Police sa paghahanap sa isa pang nakatakas na sospek na kasama umano sa panununog. Sa kasalukuyan, nagpapalipas muna sa 16 na barangay covered court sa lungsod ang mga nasunugan. Inihahanda na rin ng lokal na pamahalaan ng mga portalet na magagamit ng mga ito. Samantala, nananawagan naman si Senator Revilla sa kanyang kapwa senador na magbigay ng tulong sa mga nasunugang residente. Patuloy namang inaayos sa mga pabahay na maipagkakaloob sa mga apektadong residente. As much as possible, pwede dito talaga sa Bacoor. Siyempre, yung mabigat lang, hindi naman ganun kadali para itayo mo yung building. So, temporarily, for the meantime, dito muna sila, but gagawa natin ng paraan. Kung sa ibang lugar muna dadalhin. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Asahan na po ang mga pag-ulan ngayong araw at sa mga susunod pa na araw sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao dahil po sa umiiral na southwest monsoon
or habagat na siyang unti-unting pinalalakas nito pong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong nasa labas na bagyo po ay severe tropical storm na with international name na Bibingka at nasa layong higit 1,900 kilometers po silangan ng Central Luzon. May lakas na hangin ng 95 kilometers per hour at inaasang lalakas pa habang binabagtas po ang hilagang bahagi ng Philippine Sea plus the Pacific Ocean. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos po pahilagang kanluran pa rin ang nasabing bagyo at posibleng nga maging typhoon bago siya pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Kung sakasakali po ay papangalanan natin ito na bagyong Ferdy o yung magiging pang-anim na bagyo for this year. Inaasahan lamang na kikilos ito pahilagang kanluran pa rin hanggang sa makalabas agad ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Sabado ng umaga. Sa paglabas nito, magpapaibayo pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon kaya't magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan in many areas of our country hanggang dito sa may northern and central Luzon kabilang na ang Metro Manila hanggang sa susunod po na linggo na yan. Mananatiling malayo sa ating kalupaan, subalit posible pa rin po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa ating lagay ng karagatan, wala po tayong asahang gale warning for today, pero asahan naman po ang moderate to rough seas or hanggang halos 3 metron taas ng pag-alon sa mga baybayin po dito sa may Caraga and Davao region. Bagyang epekto na rin po yung outer rain bands or outer cloud bands nitong si Bagyong Bibingka. Halos 3 metro, delikado po ito sa maliliit na sasakyang pandagat, habang sa may natitirang bahagi pa po ng eastern side ng ating bansa, dito sa may eastern Visayas, eastern portions of Luzon, hanggang dito sa natitirang baybayin po ng Mindanao and Visayas, asahan naman yung moderate seas or katamtaman na taas sa mga pag-alon, habang may mga areas pa rin po dito sa may northern Luzon na banayad hanggang katamtaman ng taas, pero eventually po lalakas din ang mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea hanggang sa weekend na po yan. Sunrise po natin ay 5:45 ng umaga at sunset naman po ay ganap na alas 6 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benson Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Naging mainit ang pagharap nila US presidential candidates Kamala Harris at Donald Trump sa isang debate sa kauna-unahang pagkakataon. Isa sa isyu na pag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng Estados Unidos. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. Pero buwelta ng dating US President, bumagsak ang Estados Unidos sa 3 taong panunungkulan ni President Joe Biden at Harris. Bukod sa ekonomiya, naging mainit din ang debate ng dalawa sa usapin ng election fraud, abortion, immigration at security. Hataw Balita ngayon! Patuloy ang pagtaas ng tubig sa Red River sa Hanoi, Vietnam na nagdudulot ng panganib ng malawakang pagbaha. Ayon sa National Center for Hydrometeorological Forecasting, umabot na sa pinakamataas na antas ang water level nito kahapon. Ito ang humahataw na balita ni Chris Aguado. Hataw Balita ngayon! Iniulat ng National Center for Hydrometeorological Forecasting na lumampas na sa mapanganib na Alert Level 3 o 11.11 meters ang mabilis na pagtaas ng tubig sa Red River sa Hanoi, Vietnam. Ayon sa mga otoridad ng Hanoi, hindi pa umabot sa ganitong taas ng tubig mula 2008 kaya posibleng ito ang dahilan sa di pagiging handa ng mga residente sa pangyayari. Inilikas na ang mga residente mula sa mga apektadong lugar. Sa Bac Thu Lim District, 836 na pamilya ang nag-evacuate. Habang sa Yen Phu Ward, Tahu District ay 214 na pamilya na may 429 residente ang dinala sa mas ligtas na lugar.
Inilikas din ang mga pamilya sa mga distrito ng Huan Kim, yung Hua, Dong An, Danfung at Taktat dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa mga ilog, particular na ang Take-Tat, Dai Rivers. Dahil sa malakas na pag-ulan na dala ng bagyong Yagi, ipinasara ang iconic na Long Bien Bridge at ang Chongyong Bridge sa Hanoi. Pansamantalang pinagbabawal na ang dumaan ang lahat ng sasakyan at pedestrian sa mga naturang tulay. Sa kasalukuyan, 155 ang naitalang nasawi habang 141 naman ang nawawala. Nasa 40,000 na puno ang napinsala dahil sa nagdaang bagyo. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng update sa danyos ng bagyong Yagi. Chris Aguado, humahataw sa balita ngayon. Ihahandog sa ating mga kababayan sa Dubai, UAE, ang ikalawang session ng Financial Literacy Seminar. Samantala, ilulunsad naman sa Jeddah, Saudi Arabia, ang Digital Stories Festival. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kabayan sa Dubai, UAE sa ikalawang session ng Financial Literacy Seminar. Gaganapin ito sa September 14 na launa ng hapon sa Rizal Hall ng Philippine Consulate sa Dubai. Ilan sa mga pag-uusapan dito ay ang tungkol sa savings, budgeting, debt management at insurance. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/pinlit2024 session 2 or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHN Dubai. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa Indonesia sa isang afternoon lecture na may temang Maps of the Emergence of the Filipino Nation. Ihahantog ito sa mga Filipino community sa September 21, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi sa Multipurpose Hall ng Philippine Embassy sa Jakarta. At para sa publiko, gaganapin ito sa September 22, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa Multipurpose Hall sa Museum Bahari, Jakarta. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa event poster sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Indonesia sa facebook.com/PHL in Indonesia. Magsasagawa naman ng Saturday Consular Services ang Philippine Embassy sa Canada sa September 28 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, legalization and notarial of documents, civil registration at NBI clearance. Bumisita lamang sa official Facebook page ng Pasuguan para sa link at kung saan maaaring mag-book ng appointment sa facebook.com/PHN Canada. Ilulunsad naman ng Philippine Consulate sa Jeddah, Saudi Arabia ang kauna-unahang Digital Stories Festival. Tinatawagan ng mga kababayan nating may talento sa paggawa ng short films na lumahok sa festival na ito. Ang tema para sa taong ito ay We Overseas Filipinos, Our Heritage and Legacy in the Kingdom of Saudi Arabia. Sa September 13 ng alas 12 ng tanghali ang deadline of entries. Bumisita lamang sa official Facebook page ng konsulado para sa mechanics at iba pang impormasyon sa facebook.com/PHL in Jeddah. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 111, Kapitulo 1, Talatang 1. Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Gulubong. At yan po mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, September 12, 2024. Mula naman dito sa Hollywood, California, USA, ako si Sunny Cos. At ako naman po si Marie Peñaranda mula dito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.